Napakainit, abot hanggang singit. Grabe ho. Kakaiba ho itong revelasyon ho na ito. Grabe, sabi nga talaga nila, oo. Wala talagang matatago eh. Ika nga, sabi nga, di ba, ng banal na kasulatan, everything will be revealed. Oh. Naku po, ito na nga po, mga kababayan. Grabe ho, si Risa Ontiveros. Pero bago natin i-play at talagang himayin yung mga nangyari at mga sinabi ni Rene, ipaktingnan po muna natin itong news. Pero tataka ako doon sa iba hindi nila binabalita. Mukhang meron ng kinikilingan, pinoprotektahan. Sa bagay, kung ang may-ari nga naman ng istasyon mo, may pagmamay-ari ng mga minahan. Naturalmente, hindi mo nga naman baka ma-delicate yung mga negosyo mo. Buti pa itong GMA na balita na po. O, pakinggan natin tong balita na to Ay, naku po, patay kang bata ka talaga. Oo. Ito. Pasok. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene Nako! ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Nako! Duterte. Patay tayo Binayaran dyan. lang umano siya ng Nako, 1 binayaran! milyong piso. Isang Ni milyon! Senadora Risa Ontiveros. Shit! Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Abay. Alam namang aminin niya. Pero syempre, alam na, expected na natin yan. Kahit yung dati niyang issue. Di ba? Lagi naman niya dinidina yung mga issue eh. Oh, lahat ng issue ni Ontiveros, issue sa PhilAm, at saka yung issue doon sa, yung isa pang witness din, yung tanim witness. Meron din siyang isa pang issue tungkol dyan eh. This is not the first time. Oh. Pero binawi, lagi naman yan tinatanggi. Oh, consistent sa pagtanggi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumala umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Sandali Pakinggan natin yung boses, yung tinig ni Rene. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa Naku pagdinig po. ng Senado. Ako po yung Patay tayo witness, dyan. kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Sandali. Doon pa lang sa tinig. Doon pa lang sa boses. Magkaboses ba? Pagpareho ba ng intonation? Pronunciation? Hindi, kasi doon pala malalaman mo na kung siya yung talagang tao eh. Pakinggan natin uli. Nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumala umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata
na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Kaso ni Pastor. Pero ngayon sa isang video na pinost Oh. sa YouTube at Facebook account Tingnan ng isang natin. pagtanggol Valente, Oh, tingnan. lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Oh. Senator Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Handa ako Lahat po, ng patay sinabi tayo ko dyan. At makasama ko doon na Di ba? Doon pa lang, alam mo na talagang siya yung tao na yun. Di ba? Siya talaga yung taong nagsalita doon sa Senate. Di ba? Di ba? sa Isus. Senado ay ginawa lamang Hindi, alam mo, ako hindi ko hinuhusgahan itong tao na ito. Kasi ang dami nagsasabi, naku po, mahirap yung gayaan. Mahirap yung ganitong witness kasi nagpabayad. Ayun na nga, 'di ba? Maraming dahilan Maaring nung panahon na 'yon, gipit siya, 'di ba? Maaring nung panahon na 'yon, talagang kailangan niya ng pera o na-tempt siya. Lahat naman tayo sometimes nagfo-fall nagkakamali, 'di ba? O malay nyo nung time na 'yon, talagang wala Tapos nakonsensya. Hindi kasi tandaan ninyo, grabe yung akusasyon dito. Mamaya papakinggan natin yung mga sinabi sa kanya na sabihin sa Senado. ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin Grabe. katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Naku po! Andun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi Naku naman po! totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat Naka- daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas May paper trail Sige. ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw si Ilalabas mo sa tamang panahon Dapat forthwith din yan. Dapat forthwith din yan. para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga Ay, sige, wag mong palagpasin. Ganito gawin mo, magdemanda ka. Patawag mo, pahiring ka. Talaga na magkaalaman tayo. Di ba? Tingnan natin. nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Hindi, kaya nga, maganda yan Sabi mo, sige Hindi mo hindi mo to palalagpasin. Sige, tingnan natin. Imbitahan mo sa hearing. Idemanda mo na magkaalaman sa korte. Huwag yung puro satsat. Hindi kasi may balita ako, may nangangatog daw May nangangatog may nagagalit na daw sa somewhere out there diyan sa banda sa may yun sa may ilog. May nagagalit daw Bakit di daw naayos to Bakit daw nadadamay daw yung nako. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nadadamay pero may nadadamay daw Ay, nako po, tingnan nga natin. Pakinggan natin to si Rene, Tingnan natin kung ano ba talaga yung kanya sinabi at tingnan ninyo Ako po kung si Michael Maurilio alias kung credible at kanyang sinabi. Pakinggan. Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka.
Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko Talagang talagang gusto nitong bumagsak ang Duterte. Di ba? Yun ang Ako naniniwala ko, si Pastor Kibuloy is just masasabi nating nadamay lang. Pero ang talagang target dito, ang mga Duterte. Si VP Sara Duterte. Ngayon pa lang lumalabas na di ba? Nung tinanong siya kung may plano bang tumakbo to si Ontiveros sa 2028, di ba? Dito ba lang, alam mo nang, nako, may motibo na. Again, we're not saying na totoo itong sinasabi nito. Kaya lang kasi in every crime, you have to know the motive. Diba? Kailangan mong malaman kung sino ba yung mga may motibong, halimbawa, pinatay. Sino ba yung may mga motibong pumatay dyan? Kaya nga, di ba, unang tinitignan dyan yung mga kapamilya, maaari yun, di ba? O di kaya kasama sa bahay. Kasi may motibo. Lalong-lalo na pagka yung asawa ay makikinabang ng malaking-malaking pera doon sa tao, di ba? Halimbawa, yun yung ang tawag doon, yung motive. Di ba? Dito, sino ba ang may motibo talagang pabagsakin ng mga Duterte? VP Sara Duterte. Alam na natin, di ba? O, yung mga tatakbo sa 2028. Mo ibig sabihin, pasok. Hindi ko sinasabing totoo sinasabi nito, pero pasok si Ontiveros. Doon sa may motibo. Kasi nga, sabi niya, di ba? Pwede. Pwede tumakbo sa 2028. at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa. Grabe, talaga nagre-recruit sila no? Dito sa kwento nito, nagre-recruit talaga. Yung dating kasama din sa mga witness, kuno, ni Ontiveros, nagre-recruit sila. Tapos, ang talagang point person nila ay office ni Ontiveros. Ay, pambihira, Alam mo, magtayo ka na lang ng agency. Witness agency. Kasi yung mga witness, hindi, baka kala nyo nagbibiro ako. Papakita ko sa inyo. Ayan, dati, naakusahan na rin si Ontiveros. Di ba? Pero syempre, di-deny niya yan. Na binribe yung witness. Naku po, grabe. Paano na, mga pawok? Hindi kasi yung mga walk-walk, mga Gen Z, di ba? Bilib na bilib sa akbayan. Yung pinuno ninyo,
Yung pinuno ninyo, involved, di umano, alleged, di ba? Sa bribery ng mga witness. Yari na to. Anak ko po, Diyos ko po. Upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa Naku aking po. email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Grabe. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina... Nako, wait lang ha. May nagsasabi kasi din para daw nagbabasa. Nagbabasa ba yan? Hindi, maaari sabihin ni iba, tumitingin-tingin sa ibang direksyon. Kasi pwede naman yun. Kaya ako ba, nakatitig ako sa camera all the time? Nakaganyan ba ako? Patatat. Hindi. Ang dami kong tinitingnan. Ang dami kong, alam mo yun, madami kong kasi malikot yung mata. Hindi ibig sabihin, nagbabasa na kagad. Gusto nyo nagbabasa? Dako. Gusto nyo ba nagbabasa? Ito, papakita ko sa inyo yung talaga nagbabasa. Dito, talaga nagbabasa siya. Kasi kung sasabihin ninyo, nagbabasa, dito talaga makikita ninyo, talaga nagbabasa itong tao na to. Dito sa mismong, pakita lang natin, baka sabihin ninyo Kasi yun ang aligasyon ng iba, nagbabasa daw ayan, eto talaga nagbabasa. First Ayan. here, so please stand up. 1,000 po ang aking goal everyday. Na Yan talaga kailangan nagbabasa. ko po ito makamit. Nagpanggap po akong PP at bill. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Di ba? Pareho sila ng tono ng boses. Siya yun At least ito, mga kababayan, talagang walang binabasa. Alam niya yung sinasabi niya. Di ba? Hindi niya yung parabagang, ito, talagang literal. Hindi mo alam yan? Ba't mo binabasa? Ito talaga, alam na alam niya yung sinasabi niya. Sara Duterte Kasi nga, pag nagsasabi ka ng totoo, ay bay, ka talaga, spontaneous ka, ika nga. Ito, tuloy natin. naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na Grabe, hindi no? naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit Nako. ng mas malaking halaga ng pera. Naku po! Bawat banggit, malaki halaga.
Hindi kasi yung una 500 lang eh. Para kay Kibulo yun. 500 naman pag idadamay si VP Sara Duterte tsaka si Pangulong Duterte. Tapos eto, dadagdagan na naman daw pagkasama si Bato tsaka si Bongo. Naku po.